Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? Guys, ito sa mga isang frigates ng Japan, ang Mogami class. Ito'y aalamin natin at i-react ngayong araw na to. Kung ano nga ba itong mga Mogami na FFM, Mogami and upgraded Mogami class na Navy ship ng Japan na gawa ng Mitsubishi Heavy Industries, mga idolo, di ba? So tara, alamin natin kung fit ba talaga rin siya sa ating Navy. Kasi di ba, na-vlog ko din yan, kailangan natin ng mga anti-air warfare na mga barko. Ang gulo ng buhok natin eh. Yung ating manipis na buhok. Ganyan. So diba yun nga, kinakailangan natin ng mga anti-air warfare na mga barko. Hindi ng mga barko, pati sa landed, kailangan din natin ng mga anti-air pang defense, diba? Dahil nga sa nauuso nga ngayon nga yung mga drones, mga missile, rockets, yan, mga fighter jets, mga helicopters, yun. So kailangan natin yung mga yan, di ba? Kasi yan ang unang ibabato sa atin, if ever, mga kalaban natin, di ba? Kaya kailangan natin ng mga may anti-air warfare na capability. Navy man yan, or sa ating Air Force, or sa ating Army, sa surface natin. So, kailangan meron din tayo capability ng pang-depensa sa himpapawid. Diba? So, tara, alamin natin itong Mogami class ko. Talagang isa to sa mga pinagpipilian natin, diba? Na Mogami or yung Hanwha, pati sa Hyundai Industries ng Korea. Diba? So, ito yung mga pinagpipilian natin mga frigate na barko na may capability o mayroong mga vertical launchers, di ba? So yun ang mga kinakailangan din natin kasi ang Hanwha 32 cells, di ba? So tingnan natin kung sasabihin dito, hindi ko lang sure kasi hindi ko pa napapanood ng video na to. Kung sasabihin ba kung yun ang anong mga capability nitong barkong to na Navy ship ng Japan. Without further ado, let's go! Mogami class. Okay. Multi-purpose modular design. Test crew operation. Okay. Planning and proposal. Deliver ships in short duration. Yun ang kinakailangan natin ngayon. Dahil nga puro na lang tayo sa Hyundai, siyempre puno-puno na yung schedule nila. Di ba? So meron pa tayong 6 na offshore patrol vessel na pinapagawa sa anin. So siyempre, tumingin naman tayo sa ibang gagawa. Kung may plano pa tayong bumili ng Navy ship pa. Di ba? O sa Hanwha, o ngayon, pwede na sa Japan. Di ba? Para hindi lang makompress sa isang gagawa. Meron pa tayong another option, di ba? Pwede magkasabay-sabay na yung delivery nila. Di ba? Yun ang maganda, hindi yung ibabato mo lahat sa isa. Eh, ang tagal ng delivery, hindi naman sabay-sabay yan. Siyempre, isa-isa yung gagawin yan. Di ba? Kaya pumili pa tayo ng isang shipyard, shipbuilder na ka-align natin na possible nga gumawa ng barko in short duration. Di ba? Para ma-deliver na agad sa atin at magamit na natin at masama na sa Navy fleet natin, di ba? Kaya yan, okay din yan. Baka cost effective din naman siguro to kasi sa Japan naman di ba? Saka sa Japan, nakakaano naman tayo, nakaka-staggered payment naman tayo, di ba? So malaking tutulungan naman tayo siguro ng Japan doon. Hindi naman sa isang bagsakan na bayaran lang yan, di ba? So isa siguro sa mga magandang deal na pwedeng ibigay ng Japan din sa atin.
makita. Grabe, di ba? Yung Mogami, napakabilis. 2021 ni launch. Di ba? 2022 na i-deliver. Si Trial, Erection. Ano ba ito? 2028? 2018? Mas 22 ito, mga 4 years. Na ganun. Contract. 2028. 2018 contract. Erection. At yung Shipway launch. Diba? Ang dami rin ang dami rin palang mga barko ng Japan, Mogami, Kumano, Shiro, Mikuma, Yahagi, Agano, Niyodo, Yibetsu, Natori, Nagara, ship number 11, ship number 12. Contract 12 ships in 9 years. 12 ships in 9 years. Diba? Mabilis na yun, kumbaga. Para sa isang sa Mitsubishi Heavy Industries. Diba? Parang di na nagre-ratio sa isang taon, isang barko. Ilang barko to? 12 ships nga in 9 years. Diba? So, pwede tayong makinabang din yan dahil nga may di-deliver agad sa atin yan. Diba? Kaya maganda na pumili rin tayo ng gagawa na mabilis gumawa at pulido naman kasi Japan to diba? Kalidad talaga, diba? At masasabi natin hindi lang basta-basta made in Japan, kumbaga. Okay? Technical Supply and Support Center, Yokohama. Protection Operation Data, Trouble and Spare Parts, FFM, Remote Monitoring, Data Analysis, Yokohama. And now, August Mitsubishi selected the prime contractor for design product of upgrade of na. Okay. Mas malaki yan. Titignan mo. Upgrade ng gaming glass. Mas mahaba. Ilang centimeter yan? Length. Centimeter tuloy. Ang liit naman yun. Meters. Upgraded niya is 142 meters na. Pero malaki rin yung FFM Mogami class nila na hindi upgraded ng 133. Beam na 160.3, 17 naman sa upgrade. Propulsion, Kodak din. Speed 30 knots. 30 knots din. Displacement mas mabigat. Displacement niya 4,880 tons. Ito 3,900. So mas malaki nga itong upgraded Mogami class. Diba? Kung titignan mo naman yung tsura, diba? Ganda rin. Kakaiba rin yung radar nila. Parang diretso lang. Hindi yung nakikita natin madalas na umiikot. Diba? Hindi ko alam kung radar itong nasa harap o secondary gun din, yung malapit sa tuktok ng kung saan nakalagay yung kung saan yung tawag dito, yung main cockpit, diba? O nasa likod lang yung secondary gun. Sana sabihin ko ano yung mga armaments nito.
So, meron siyang VLS 4 modules. Ano ibig sabihin nun? 5-inch gun. May SVTT siya. Meron siyang multifunction sonar sa baba. May multifunction radar din siya. Integrated communication mass. CRAM. May CRAM siya. VDS TAS saka SSM. Okay. Vertical launcher, VLS. Meron din siyang parang C-Start. SSM. Yun ang maganda, yung merong sa baba. May patrol boat, speed boat. Pwede lagyan. Yun o. Di ba? Pwede lagyan ng UUV. Tapos UAV. Yan. Diba? USB. Pwede rin USB. Yung mga unmanned vehicle. Unmanned technology. Gunships. Yun lang ano niya. Yung secondary gun, nasa likod yan. Tapos yung parang C-Star nila. Hindi ko alam kung tawag sa C-Star nila. Tapos yung vertical launcher, saka itong automilara nila. Yun lang ba? Ito, capability. O, pwede na naman lagyan ng iba. Siguro. Mga iba pang mga launcher. Di ba? Wala siyang ano eh. Di sinabi na mayroon siyang torpedo. Launcher, di ba? Wala nakalagay na torpedo. O baka pwede rin naman siguro lagyan. Ang taas kasi. Makikita mo yung structure ng barko, di ba? Yes, tingin yung mga idolo. Yung walang torpedo launcher o baka pwede naman siguro lagyan. I don't know. Pati yung mga decoy launcher pwede rin naman siguro lagyan. Di ba? Hindi ko naman say. Pero Japan yan. Baka pwede naman siguro. Pero at least, di ba? Kaya marami siyang anti-air capability. Diba? So, yan ang mga kailangan natin sa ngayon. Talaga. Sa panahon ngayon. So, yun. So, at least nakita na natin kung ano yung Mogami class kasi binabanggit natin sa video natin, sa last vlog natin, na isa-isa pinagpipilian natin pang anti-air warfare na Mogami. So, meron na pala siyang yung parang hindi mo basic. Kumbaga yung hindi siya upgrade. Tapos meron siyang upgraded na mas malaki, na mas siguro mas maganda, di ba? Siyempre, mas maganda, upgraded nga. So, at least pag-uusapan na natin yung di ba? Yung Navy ship ng Japan dati, alas hindi natin yan eh. Hindi natin maisama yan dahil nga sa nila sa rules nila regarding sa military, di ba? Parang hindi nila inaalaw yung pamansa na hindi naman talaga. Pero si Mitsubishi yan. Siyempre, tinatalakan lang din natin, di ba? Adik ka. So yun, at least nakita na natin talaga yung Mogami kasi wala rin ako idea regarding sa Mogami. Kung di lang natin nabanggit sa natin vlog. Diba? At least nalaman din natin. Kasi puro na lang tayong Hanwha, Hyundai, sa Spain, sa US. Diba? Ngayon, pag-usapan naman natin sa Japan na Navy ship, diba? So malupit din naman talaga. Itsura pa lang naman, diba? Ganda na.
So yun, so depende na lang at abang-abangan natin guys kung isa ito sa mga possible natin bilhin ng mga frigate, di ba? O allow na ba tayo na bumili ng frigate sa Japan? O ina-allow na ba nila? Hindi naman tayo ina-allow. Ina-allow ba nila? Yun ang ano doon, di ba? So abang-abangan na lang natin guys. So maraming salamat sa Mitsubishi sa kanyang video mga idolo. So guys, ito na po tayo nagtatapos. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe din po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. Pati po ang aking YouTube, Facebook page. Huwag niyo po kalimutan na i-follow din po. And sa akin pong feature na TikTok account, huwag niyo rin pong kalimutan mga idolo. So guys, ito na po tayo nagtatapos. Maraming po salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.